Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. Tayo po ay nagkita-kitang muli sa gabing ito at tayo ay magsisimula na sa ating pag-uusapan tungkol sa buhay ni Daniel. Ano po, kumusta muna kayo? At ako po ay bumabati sa inyo ng isang happy Sabbath. Ngayon po ay chinek ko lang po muna ang ating sound. Okay. Tayo po muna ay manalangin bago tayo magkumustahan at pagpatuloy natin ang ating pag-uusapan. Okay, tayo po yumukod panalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa isang linggo na nagdaan na kami po ay inyong pinatubayan, ginabayan, minahal at pinagkatiwalaan. Salamat po sa buhay at lakas na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Salamat po sa lahat ng inyong ginagawa para sa amin. Patawarin po sana kami sa aming mga kasalanang nagagawa, sa aming mga pagkukulang sa inyo, sa lahat ng aming nasasabi, nakikilos, naiisip na hindi nyo nagugustuhan sa amin, ay patawarin po sana ninyo kami. Sa gabi po ito, Ama, muli kaming mag-aaral sa buhay ni Daniel, buhat sa inyong banal na kasulatan. Patnubayan naman po niyo kami, Ama, sa aming gagawin. Patnubayan naman kami ng inyong banal na espiritu. Samahan kami ng inyong mga banal na anghel. At pumabati rin po kami sa inyo dyan sa kaitaasan sa langit ng isang happy Sabbath. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihilin namin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagsasama namin sa naman ulit sa akin ngayong gabi. At muli ako'y bumabati sa inyo ng isang happy Sabbath. Napakabilis ng panahon na po. Tayo po ay nasa ika-13 Sabbath na tinatawag na 13th Sabbath. Matatapos na naman po ang ating first quarter. So, parapit na tayo sa buwan ng Abril ng ating first month ng second quarter. At ewan ko kung kayo sa inyong lugar ay hindi pa kayo naiinitan daw. Dito sa lugar namin ay sobrang init na. Okay, sa gabing ito ay pag-uusapan po natin muli yung tungkol sa buhay ni Daniel. Ano po? Tayo ngayon po ay nasa nasa tawag dito, nasa ikalawang Teka, sandali lang po. Tako'y nasa ikalawang tawag dito sa ikalawang chapter na ng Daniel. Ano po? Kaya tayo po ay paganda ng paganda yung ating pag-uusapan. Ngayon, tayo po ay magpapatuloy na sa aklat sa buhay ni Daniel. Tayo po ay nasa chapter 2 na. Ito po sa buhay ni Daniel. Pero ang ating pag-uusapan ay isang gandang Noong nakaraang linggo ay natatandaan nyo na yung pagpapakain ng hari sa kanyang inutos sa kanyang katiwala na pakainin ng pagkaing hari yung apat na magkakaibigan, pero ang nangyari ay tumanggi itong apat na magkakaibigan dahil ang gusto nila ay pagkain na gusto ng Diyos, hindi gusto ng hari. So, ang nangyari po, binigyan sila ng 10 araw para subukan sila kung ano ang mangyayari. Ano po? At ngayon, ang nangyari ay tawag dito. Pagkatapos ng 10 araw ay pero kinakabahan tong kanyang katiwala dahil sabi niya baka ako'y mapugutan ng ulo dahil sa paglabag ko sa utos ng hari. Pero ang sabi nila Daniel ay huwag ka matakot, subukan nyo kami sa loob ng 10 araw. Pag hindi nangyari, edi pakain nyo na ako anong gusto nyo pakain sa amin. Pero nung pagkatapos sa 10 araw, ito po ang nakita sa chapter 1, sa verse 20, nakita ng hari na ang lahat ng bagay na itinmo sa kanila 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa sa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. At naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro. So, naging mas maganda, naging mas matalino. Kahit saan sila daanin, sabi nga rito, mas mahusay, mas magaling sila. Kaysa doon sa mga salamangkero at engkantador nung Babylonia. Ano po? Okay.
Ang susunod na chapter po ay nasa Daniel 2. Ang haba nito, verses 1 to 45. Ano po? Ang haba nito. Pero tayo po ay magkahatiin natin to dahil sa sobrang haba. Ito na po ang chapter 1, ang verse 1 or 6. Okay. Noong ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Kaya siya'y nagbagabag at hindi nakatulog. Dahil dito, ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero. Yun, nakita na ni Haring Nabucodonosor na mas magagaling sila Daniel. Pero ano pa rin siya, nagtiwala pa rin siya doon sa mga nakasanayan niyang, ang sabi nila, salamangkero at engkantador. Kasi naman niya na yung mga mangkukulam at mga astrologo. Upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Ayun. Sabi niya sa kanila na naginip ako at ito ang bumabagabag sa akin. Hanggang ngayon, ipaliwanag nga ninyo ang kahulugan ng aking panaginip. So gusto ng hari na ipaliwanag nitong ng kanyang mga special na tauhan na sabi nga salamangkero, engkantador, mangkukulam, ano pa? Astrologo. Biro nyo yung magagaling na yan. Pinapaliwanag ang kanyang panaginip. Ngayon, nasabi, sumagot ang mga astrologo sa wikang Aramaiko. Mabuhay ang hari. Sabihin po ninyo sa amin sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin. Tama nga naman. Ikwento mo yung panaginip mo, ipapaliwanag namin. Sinabi ng hari sa mga astrologo, ipinag-uutos kong sabihin muna ninyo, pakinggan niyo po ito sabihin muna ninyo ang aking panaginip, saka ninyo ipaliwanag. Ano po? Kung hindi ay ipapapatay ko kayo at ipabawasak ang inyong mga tahanan. Ang ibig sabihin ng hari, hindi ko sasabihin ng aking panaginip. Kayo ang magkwento sa akin ng panaginip ko at saka nyo ipaliwanag sa akin ano ibig sabihin nun. Ang problema, sino ang makakaalam ng panaginip ng isang tao kundi yung nanaginip? Bisan nga, di ba, tayo nga hindi natin tulad nitong Haring Nabucodonosor na to, hindi niya maalala yung panaginip niya. Di lalo pa yung hindi na naginip. At ang bantay ganito, pag hindi niyo nasabi sa akin yan, ipapapatay ko kayo, pati ipapawasak ko yung mga tahanan ninyo. Sino ba yung nasa loob ng tahanan kundi yung kanilang pamilya? Diretso natin ang basa. Kapag nasabi naman ninyo at paliwanag sa akin ng aking panaginip, gagantimpalaan at pararangalan ko kayo. Ayun naman pala, meron naman palang reward. Kaya, sabihin na ninyo at ipapaliwanag sa akin ang aking panaginip. Ayan. Muli, silang sumagot, mahal na hari, sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin. Totoo nga naman di ba? Paano paliliwanag ang isang panaginip na hindi mo sinasabi sa amin kung ano ito? 7, at sinabi naman ng hari, alam kong pinapahaba lang ninyo ang oras dahil sa sinasabi ko sa inyo. Napipikon tong hari. Naiisa ang hatol ninyo kapag hindi ninyo nasabi at naipaliwanag sa akin ang aking panaginip. Nagkaisa kayong magsinungaling sa akin sa pag-aakalang magbabago pa ang aking isip sa paglipas ng oras. Ibig sabihin ng hari, dinidelay nyo ko tumatakti kayo na didelay nyo ko para mawala yung aking paghatol sa inyo. Hindi nagbabago isip ko. Kapag hindi nyo na ipaliwanag, ano nga ang hatol? Ipapapatay daw sila. Ang sabi, at wawasakin yung kanilang bahay. Hindi nagbabago yung isip ng hari at pinagbibintangan nga na sila na tineteknikan nyo ako, pinapahaba nyo na ang oras Ngayon, ang sabi rito sa huling bahagi, sabihin ninyo ang aking panaginip at sa ako maniniwalang may papaliwanag nga ninyo yun. No, sige, nag-aantay ako, sabi ng hari, nag-aantay ako, ipaliwanag ninyo
At ako maniniwala na kaya niyong, sabihin ninyo sa akin kung anong panaginip ko at ako'y naghihintay ng inyong paliwanag. Ito'y bumabagabag na sa isipan ng hari. Ano po, kaya siya'y eager o siya'y gustong-gusto niya na maipaliwanag yung panaginip na yun. Sa verse 10, sumagot ang mga astrologo, wala pong tao sa daigdig na makakagawa ng inuutos nyo. Di ba sinabi ko naman sa inyo kanina? Wala ring hari, gaano man ang kapangyarihan niya na mag-uutos ng ganyan sa sino mang salamangkero, manghuhula o astrologo. Nagsasabi ng totoo itong mga tao nito. Walang makakagawa nun. Sino ba naman makakahula ng pinaniginip mo? Ako magsasabi. Di ba? Ang sabi nito sa 11, napakahirap gawin ang inuutos ninyo, sabi ng mga tauhan niyang astrologo. Mga Diyos lamang ang makakagawa niyan at hindi sila namumuhay na kasama ng tao. Naniniwala sila ng Diyos. Pero ang ginamit dito ng Diyos ay small letter D, meaning na ito'y hindi ang toong Diyos. Diretso natin ang basa. Ito na. Dahil sa sagot na ito, nagalit ng husto ang hari, kaya't ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. Nadamay na po yung iba. Nadamay na. Nagalit ang hari. Matindi itong si Haring Nabucodonosor. Biro nyo, hindi lang nasunod yung kanyang gusto eh. Pamapatay lahat. Biro nyo, lahat ng tagapayo. Saklaw ng kautusan ito ang lahat ng matatalinong tao sa kaharian, pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. So, ubos lahat. Ano po? Ubos lahat ng kanyang mga tagapayo kasi sila Daniel po ay pinagtatrabaho na sa kaharian eh. So, silang walang mga kinalaman ay ipapapatay din. Ang nangyari pa ganito, kaya maingat na kinausap ni Daniel si Aryok, ang kapitan ng mga tanod ng hari na siyang inutusan upang patayin ang mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Kinausap ni Daniel. Tinanong niya, bakit po nag-uutos ang ganito kabigat ang mahal na ari? At sinabi naman sa kanya ni Aryok ang dahilan. Ayun nga, na gustong ipaliwanag ng hari ang kanyang panaginip na hindi naman sinasabi kung ano yung panaginip niya. Ayun, doon siya nagalit. At ito'y dabi sa buwabagabag sa kanyang isipan. Ngayon, dahil dito nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon at ipapaliwanag niya ang panaginip nito. Matapos payagan, umuwi si Daniel at sinabi kina Ananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. So sila po ay nag-pray, sila magkakaibigan. Sila po ay nanalangin sa tunay na Diyos. Nang gabing iyon sa pamamagitan ng pangitain ay inihayag ng Diyos kay Daniel. Biro nyo, ang ginawa ng Diyos ay pinapaginip din kay Daniel yung panaginip ng hari. Napakagaling po. At sinabi kay Daniel kung ano ang meaning nito. Kaya ang sabi ay, kaya't pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. Ang galing po, kapag tayo pala ay tumatawag sa Diyos ng taos puso at tayo may kailangan na ito, may kinalaman sa kanyang panukala o sa kanyang tagubilin sa tao, ito ay nangyayari. Basahin natin susunod. Ang sinabi na Daniel, purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos sapagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Talagang pinuri ng Diyos ni Daniel ang Diyos. Dahil nalaman niya yung isang panaginip na hindi maalala ni Haring Nabucodonosor. At ngayon ay napaginipan din niya upang ihayag sa kanya ng Diyos kung ano ang ibig sabihin nun. Siyang nakapagbabago ng kapanahunan, naglagay at nag-alis ng mga hari. Ito po yung panalangin ni Daniel. Pinalangin ng Daniel nung pinakita sa kanya ng Diyos yung panaginip ng hari. Basahin po natin purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos.
pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Siyang nakakapagbago ng kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Siyang nagbibigay ng karunungan at sa matatalino at kaalaman na may pangunawa. Naghahayag ng mga lihim at ng kahiwagaan. Nakatatalos sa mga nasa kadiliman, sapagkat ang kaliwanagan sa kanya'y nananahan. Pinupuri ko kayo at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang, dahil sa kaloob ninyo sa aking lakas at karunungan. Ngayon ibinibigay niyo sa akin ang aking kahilingan, panaginip ng haring sa aming ipaalam. Napakaganda po ng kanyang panalangin. Pinupuri niya ang Diyos. Masyado niyang pinapasalamatan yung kadakilaan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, na ibinibigay sa kanya yung karunungan yun. Mga kapatid, yang panalangin ni Daniel na yan ay napakaganda. Kaya po tayo ay ugaliin nating panalangin yung mga papuri sa Diyos. Yung kahilingan natin ay pagpasalamat natin. At ang Diyos ay hindi madamot. Nasabi ko na po ito sa aking mga pinsan, sa aking mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak, na ang Diyos ay hindi madamot sa mga kahilingan na ating gustong gawin niya, at lagi po nating sasabihin ang kanyang kalooban ang masusunod at hindi ang atin. Okay. Sa darating pong linggo, ipagpapatuloy natin yung chapter 2. Medyo mahaba pa po ito, pero nabitin ba kayo? Okay, ipagpapatuloy po natin ito sa araw ng linggo. Salamat sa inyong pakikisama sa amin sa atin ngayong gabi. At tayo po muna manalangin bago tayo magbatian. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa isang kasaysayan na inyong pinabatid sa amin ngayong gabi sa buhay ni Daniel. At ito po ipagpapatuloy namin sa araw ng linggo. Maraming salamat po sa pangunawa na ibinigay niyo sa amin sa gabing ito. Muli kami bumabati dyan sa inyo sa kaitaasan sa langit ng Happy Sabbath. Pagpalain na po niyo ang mga nakinig at nanood ngayong gabi. At ang buong sambahayan na gusto lumapit at lumalapit sa inyo. At maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Muli, Happy Sabbath sa inyo. Si Sister Lynn nandito kasama natin. Si Bel, si Mark, kanilang mga pamilya, si Len, si Obot. Ayan, Obot. Nandiyan ka pala nanonood. Sana sama mo si Joby. Si Yet nandito. Muli, Happy Sabbath sa inyong lahat. At magandang gabi. At sana ay nagustuhan niyo yung araw. Samahan niyo uli ako sa araw ng linggo, ganito ring oras, upang ipagpatuloy natin ang putol na kasaysayan sa chapter 2. Napakaganda po. Muli ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sumaatinawa. Muli, maraming salamat sa inyo. Happy Sabbath po.